Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leo Merpabol at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! At halos sa oras na ito, naigagalaw na ni Aaron ang kanyang katawan. Sa sandaling dumikit ang mga mata ni Multozun, hindi siya nagpabeya. Napapaligiran siya ng itim na gas at tinatanggap ang nakakabaliw na pag-atake ng Aaron anumang oras. Ngunit halos kapag handa na siya, may pagkagulat sa kanyang mga mata. Ano? Sa kanyang pagtataka, bagamat gumalaw si Han Sanchen sa oras na ito, hindi niya siya inatake gaya ng kanyang inaakala. Sa halip, lumingon siya ng walang pag-aalinlangan at inatake ang Jade Face na si Shire sa likod niya. Hindi ito inisip ni Ghost Zone, at hindi rin humarap si Jade kay Shire. Pagkatapos ng lahat, mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya kundi ang multo na si Zone ang naglaro sa Aaron. Sa huling pagsusuri, siya ay isang auxiliary attack, at sumali siya sa unang pagkakataon. Anong galit at sama ng loob ang ginawa niya sa kanyang sarili sa unang pagkakataon. Bagamat labis na nalulumbay, gayunpaman, ang Jade Face na si Shire ay hindi nangangahulugang isang magandang inis. Bagamat hindi siya pinangalan ng Pei, maaari siyang maging isang nangungunang manlalaban sa makapangyarihang pamilyang Pei. Natural, makapangyarihan din siya. Bigla siyang nanlamig at gumalaw bigla sa kamay niya. Ang isang mahabang ruler na may malamig na liwanag ay direktang hinawakan sa kanyang kamay at inatake ang Aaron ng baliw. Isang paa isang mundo, isang paa isang bituin dagat. Kapag ang ruler ay iwinagayway, ang streamer ay lumiliko. Tulad ng isang mahabang panulat sa malawak na ilog ng mga bituin, ang mga bituin ay gumagawa ng tinta at ang mga alon ay gumagalaw sa isang kisap mata. Boom! Sa sandaling nakipag-ugnayan si Fang Fang sa umaalingaw-ngaw na mga streamer na ito, naramdaman niyang nakatayo sa agos ng malalaking alon. Ang malakas na epekto ay hindi lamang nagparamdam sa mga tao ng kahulugan ng shock retreat, ngunit higit sa lahat, ang mga streamer na ito ay halos dumikit sa kanyang katawan, tulad ng Mars, at direktang nasunog sa kanyang sarili. Kung hindi nagmadali si Aaron sa lock energy at umasa sa immortal na Shuangkai para lumaban, natatakot ako kahit na mas magaling siya sa kanya, masunog siya ng husto sa ilalim ng streamer. Ilang kahulugan. Malamig na ngumiti si Aaron, ngunit hindi siya tumigil sa kanyang kamay. Naglakad siya sa streamer, ngunit sa isang sandali, nagkaroon siya ng espada laban sa Jade Face na si Shire. Biglang nagharap ang dalawa ng baliw. Sunod-sunod na lumilitaw ang mga bituin, nagpapatuloy ang mga pagsabog sa lahat ng dako, napunit ang hangin sa paligid, at gumagalaw ang mga bituin sa itaas. Ang magkabilang panig ay may lakas. Ang Aaron ay parang galit ng dragon. Ang Jade Face na si Shire ay mayroon ding kapangyarihan ng puting tigre. Sa ilalim ng labanan ng dragon at ng tigre, pantay-pantay pa nga ito sa 12-12 round. Ang Jade Face Shire ay talagang pambihira. Gustong makasabay ni Ghost Zone, ngunit nakita niya na ang dalawang panig ay nagkaroon ng magandang laban. Hindi niya napigil ang mag-enjoy saglit. Mabangis ang opens iba at steady ang depensa. Ito ay karapat-dapat na maging isang mahusay na manlalaro sa mga mahuhusay na manlalaro. Malamig na ngumiti si Ghost Zone. Ang pagkilos ni Han Sangki ay tila isang kakaibang galaw, ngunit sa pag-iisip, naiintindihan niya na maaaring siya ay katulad niya. Pagkatapos ng lahat, alam na siya ay inaatake at na siya ay immortal, natural na maaari lamang niyang ibalik ang tagumpay sa Jade Face na si Shire, ngunit natatakot ako na binaliwala ng batang ito ang katotohanan na ang Jade Face na si Shire ay hindi kasing daling pukawin, naisip niya. Mabango bata, makikita ko kung paano ka mamatay sa pagkakataong ito. Pagkainom pa lang ng malamig na boses ay nag-opera na rin ang maltong si Zun. Nagawa talaga nitong pumatay ng Aaron.
Nang direkta, ang dalawang lalaki ay nagtama sa isa't isa ng pabalik-balik, at si Aaron, na nasa gitna, ay mabilis na nahulog sa downwind gaya ng inaasahan. Sa pagmamadali, unti-unting lumitaw ang kanyang pagtanggi, Princess 7, mukhang makakadagdag pa ako ng mga pagkain sa susunod na taon, humalakhak ang lalaki, hindi nagsalita ang ikapitong prinsesa, sa katunayan, wala siyang anumang tiyak na dahilan para sa mabigat na tala na ito ay isang napakakakaibang pakiramdam, nang makita niya ang kamanghamanghang pag-ulan ng palakol ng Aaron, labis siyang nabigla dito, palagi niyang nararamdaman na ang kaharap niya ay nagbigay sa kanyang sarili ng matinding pakiramdam, hindi niya alam kung gaano ito kalakas, ngunit talagang wala itong pakikitungo sa Ghost Zone at Jade Face na si Shira, sa kabila ng kanyang sariling pakiramdam, kung titingnan niya ito gamit ang kanyang sariling loika, nakakaramdam siya ng kaunting nakakatawa at katawa-tawa, hindi pa ako talo, matigas na sabi ng pitong prinsesa, malumanay nang umiti ang lalaki, bagamat mayroon siyang ilang kakayahan upang makipagkumpitensya sa Jade Face na si Shira. Iyon lang, sa pagdaragdag ng estatwa ng multo sa oras na ito, nagbago ang balanse, pitong prinsesa, kapag ang balanse ay positibo, kahit isang maliit na sundalo ay maaaring baguhin ang pagtabingi ng balanse. Hindi banggitin ng isang matimbang tulad ng Moltozon, sandali na lang at matatalo na siya. Speaking of this, nasa mood na ang lalaki, paano natin malalaman bago ang huling minuto? Sinabi ng pitong prinsesa na ibinaba nila ang kanilang mga kurtina ng butil nang walang interes, hindi ko man aminin. Sumasang-ayon pa rin ako sa katotohanan ito sa aking puso, ngunit halos nang ibaba niya ang bid curtain, biglang lumipat si Aaron doon. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Haha, Princess 7, nakikita mo ba yung lalaking yun tumakas, yung lalaking yun tumakbo palayo? Halos habang gumagalaw si Hansani, nanguna ang lalaki at ngumiti kaagad. Orihinal na nakita ng ikapitong prinsesa ang bagong aksyon ni Aaron at naisip niyang lalaban siya. Inaabangan lang niya ito, ngunit tumangala siya at nakita niyang tumalikod ito at tumakbo palayo. Siya ay parehong labis na nabigo at labis na nalulumbay. Tao, sigurado, wala sa kanila ang maaasahan. Nanalo man siya sa kanyang sarili na bumili. Chase, sa ganitong paraan, halatang mas proud ang ghost statue at Jade Face na si Shira. Bagamat ang Aaron ay tumakas ng medyo malayo sa oras na ito, hindi sila nataranta, kahit na nanunuya. Ngayong natalo na ang bata, ibig sabihin ay malaki ang tsansa nilang manalo. Tungkol naman sa lalaking ito na tumatakbo ngayon, saan kaya siya tatakbo? Ito ang Devil Cloud Ghost Town. Teritoryo niya iyon. Takbo, saan ka makakatakbo? Pero isa lang siyang anak sa isang urn. Kung gusto niyang mamatay anumang oras, hindi siya mabubuhay. Pero sa pagmamalaki nila, biglang unti-unting tumigas ang ngiti sa mukha ng Aswang Zun. Sa makatuwid, ang ruta ng pagtakas ng Aaron ay hindi sa ibang lugar, ngunit hindi, imposible, imposible. Nang makita ang kanyang ruta, ang maltong si Zun ay namutla at walang lakas na umiling. Kuya Guizan, anong problema? Ano ito? Sa pagtingin sa estatwa ng multo, ang jade na mukha na si Shira sa isang tabi ay medyo nalilito. Walang nagawa ang Aaron. Bakit biglang nagbago ang multo na si Zun mula sa pagtawa sa ganoong hitsura? Kahit na, natatakot siya. Mukhang nahanap na niya ang pinto ko. Nilingga ni Ghost Zone ang Jade Face na si Shira. Ano? Nang marinig ito, halos hindi makapaniwala ang Jade na nakaharap kay Shira. Kumunot ang noo niya at sinabing, may mali ba? Imposible. Sa kakayahan niya, hindi siya pumutok, at least expert siya sa mga eksperto, pero kung makikipag-away siya sa Ghost Zone, hindi siya sigurado kung mahahanap niya ang gate ng buhay ng immortal na katawan ni Ghost Zone. Sa madaling salita, kahit na hindi siya, nakilala na ni Ghost Zonheng ang lahat ng uri ng mga eksperto sa loob ng maraming taon, at maging ang ilang mga eksperto na mas malakas kaysa sa kanila. Kunin halimbawa ang Fame War ni Ghost Zone. Natalo niya ang 4 na master na may mas mataas na cultivation kaysa sa kanya noong World War I at nabigla ang pamilya ng demonyo. Kung ang gate ng buhay ni Ghost Zone ay napakadaling mahanap, paano niya mabiga ang angkan ng demonyo at makakatagpo ng isang kaaway? Kahit na namatay na siya sa kalye, paano niya ito makakamit? Sa makatuwid, sa paglipas ng mga taon, napakaraming eksperto at mandirigma ang nabigong magtagumpay. Ano kayang qualifications kung lalaki lang siya? Hindi ko alam,
pero parang nawala na siya sa buhay ko. Nag-aalalang sabi ni Ghost Zone. Baka nagkataon lang siya, sa paglipas ng mga taon, may katulad na dapat na nangyari. Nakaharap si Jade sa kalsada ng Shire. Hindi ito pinabulaanan ni Ghost Zone. Kasabay nito, maaari itong ituring na isang tahimik na kaganhawahan sa kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, nangyari talaga ito. Isn't that great? Ilang top experts ba ang hindi makaespiya sa pinto ng buhay mo? Siya isa sa mga taunang general natin, paano na siya? Jade mukha Shire malamig na boses. Tumanggaw si Ghost Zone. Sa oras na ito, nag-aatubili siyang ngumiti, totoo din ang sinabi niya. Pagkatapos ay nagkatinginan sila, at pagkatapos ay tumingin sa Aaron sa malayo. Oo naman, parang tulad ng sinabi ni Ian Shire, hindi talaga nakita ni Aaron ang gate ng kanyang buhay. Nagkataon lang dapat na dumaan siya sa direksyong iyon. Sa oras na ito, ang ruta ng Aaron ay nagsimulang lumihis mula sa kanyang posisyon sa gate ng buhay. Dahil dito, mas nakahinga ang multo na si Zune sa oras na ito, ngunit biglang, nang ang multong si Zune ay nag-aatubili na lumuwag, ang Aaron ay biglang huminto, at pagkatapos ay dahan-daang lumingon sa hindi kapani-paniwalang mga mata ng multo na si Zune, may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, ang jade sword sa kanyang kamay ay iniligpit din. Sa halip, kinuyam niya ang malaking palakol sa kanyang mga kamay, at ang direksyon ng palakol ay nakaharap sa isang direksyon na nagpabagsak sa kanya sa isang iglap, ang pintuan ng buhay. No, no, no. It's not a coincidence, it's not a coincidence. He found my door, he found my door. Sigaw ni Ghost Zone sa gulat, puno ng kawalan ng pag-asa ang balisang mga mata niya. Nakita ni Ian Shire na ganito ang multong si Zune, nagmamadali siyang tumingin sa Aaron. Sa oras na ito, itinaas ni Aaron ang kanyang palakol gamit ang dalawang kamay, pinangunahan ang langit at hiniwa ang bomb. Storytelling channel sa YouTube. Poof! Habang bumababa ang palakol, biglang sumabog ang isang lumang libingan sa harap ng Aaron sa liwanag ng palakol. Sa pagsabog ng lumang libingan, biglang sumabog sa dugo ang estatwa ng multo doon. Kasabay nito, ang itim na gas sa kanyang katawan ay nagsimulang lumitaw ang malaking kawalang tatag at pag-uurong, na tila nawawala anumang oras. Ang liwanag ng palakol ay hindi pa rin tumitigil at nababaliw patungo sa kaibuturan ng lupa. Mabangis ang masasakit na facial features ni Ghost Zone, at baliw na hinayla ang buong katawan niya. Bang! Nang pumasok ang ilaw ng palakol sa lalim na 100 metro sa ilalim ng lupa at tumama sa isang piraso ng pulang hininga, ang itim na gas sa buong aswang na si Zone ay sumambulat ng sabay. Ang naiwan na lang ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na halos 2 metro ang taas at nakasuot ng dirty white. Ang kanyang buhok ay napakahaba, at ang kanyang mukha at hitsura ay hindi malinaw na nakikita sa pagitan ng kanyang buhok at buhok. Iniyuko niya ang kanyang ulo, ngunit patuloy na tumutulo ang dugo sa kanyang bibig. Nakakagulat ding tahimik ang eksena. Ang 10,000 hukbong halimaw ay nagulat at tumayo. Well, bulong niya sa sakit. Sa isang tabi, ang mukha ng Jade ay matagal nang tumigas ang ngiti ni Shire, at puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Kinabahan siya at nagtanong, Kuya Multo, ikaw? Yung batang yon, siya. Sinira niya ang walang kamatayan kong katawan. Tiisin ang matinding sakit. Kung gaano kalakas ang walang kamatayang katawan noong ito ay normal, pagkatapos kung gaano ito kasakit ngayon. Ang gulong ng langit ay laging umiiral. Paano natin mamaliitin ang sakit ng paglunok ng likod? Ano? Nang marinig ito, natigilan si Ian Shire. Nagalit man sa kanya ang reaksyon ng multong si Zune, ayaw pa rin niyang aminin ang mga katotohanan kahit ngayon palang nangyari na ang mga bagay-bagay. Bagamat hindi siya estatwa ng multo, kung masira ito ng Aaron, hindi siya makakabitin sa kanyang mukha. Dahil hindi niya ito makita. Sa kabilang bahagi ng tren, ang lalaking kanina lang ay napakayabang ay bamukarin ang kanyang bibig at hindi nakaimik. Ang kanyang mga mata ay mas malaki kaysa sa tansong kampana at nakatitig sa larangan ng digmaan sa kanyang harapan. Sa loob ng sasakyan ay tuluyan ding nanigas ang 7 prinsesa na humila sa bid curtain. Makalipas ang mga ilang segundo ay nakalimutan pa niyang katapat niya ang lalaki. Excited siyang sumigaw on the spot, anuman ang reserba ng prinsesa, he broke his immortal body. Ibinalik ng lalaki ang tingin sa kanyang prinsesa, ngunit mahirap pa ring gumising sa gulat. Oo,
Sinira niya ang kanyang walang kamatayang katawan. Isang lalaking lalaki, sa sandaling ito, sinira niya ang ghost respect stunt na laganap na sa loob ng maraming taon. Sa harap nilang lahat, ngayon, mamamatay ka na ba? Sa oras na ito, bahagyang binawi ni Aaron ang kanyang palakol, tumingin sa lupa, itinaas ang kanyang ulo, tumingin kay Moltozun at ngumiti ng bahagya. Paano mo nagawa? Tumingin si Ian Shiri kay Aaron at gulat na sinabi. Gusto mo bang malaman? Ngumiti si Hansani. Bagamat hindi nagsasalita si Ian Shiri, puno ng init ang kanyang mga mata. Maging ang malabo na aswang na si Zun ay hindi napigil ang itaas ang kanyang ulo at tumingin kay Aaron ng may kainahinala. Paanong hindi sila ma-curious? Ngumiti si Aaron. Nang gamitin ang walang kamatayang katawan ng maltong si Zun, imposibleng sabihin na ang Aaron ay hindi nalilito sa kanyang puso at hindi nalilito sa kanyang utak. 10,000 mga halimaw, kasama ang dalawang Panginoon, ay parang isang tibak sa kanyang leeg, na nagbabanta sa kanyang buhay sa lahat ng oras. Kung ang espada ay isa pa ring putol at hindi mapigil ang espada, halatang mas delikado pa sa panganib ang kanyang sitwasyon, sa makatuwid, dapat masira ng Aaron ang laro, nakikita ko, biglang may naalala si Ian Shira. Tumingin siya sa Aaron at sinabing, sinadya mo lang akong tumalikod, hindi para atakihin ako, plano mo lang ang lahat. Tama, tumango si Aaron, kung hindi mo gagawin ito, ginugulo mo ako, paano ako makakarating dito ng maayos? Nagalit ang dalawa nang marinig ang talumpati, paano nila maiisip na sila ay nabuhay ng ganoon katagal at gumala sa Jianghu sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli, sila ay kinalkula kahit saan ng iyong mabalahibong batang lalaki, gayunpaman, ang mga kahihiyan na ito ay wala, sa kasalukuyan. Ang pinakamahalagang bagay para sa dalawa ay ang malaman kung paano natagpuan ni Aaron ang gate ng buhay ng immortal na katawan ni Moltozun. Gusto mo lang malaman? Nakangiting tanong ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!